takot sa immigration sa Pilipinas kasi nga nagbabalak talaga maghanap ng trabaho dito sa United Arab Emirates. Pero itong isang client natin na susunduin dito sa Dubai Airport Terminal 1 is kahit kinakabahan is talagang walang offload papunta dito sa United Arab Emirates. Siyempre, employment visa ang meron siya. Pumasa siya sa interview at nagkaroon ng OWA o ECP2. Ito ang isa sa mga pinaka-importanting documents na kakailanganin natin sa immigration para talagang walang offload. So tanungin natin itong client natin kung kamusta ba yung process na ginawa natin from the Philippines at kung paano nga ba niya tayo nakita para makahanap siya ng trabaho dito. At syempre, nandito na naman si Miss Joanne para sunduin ang kanilang isa sa mga magiging staff na magtatrabaho dito sa United Arab Emirates. So let's go! Finally guys, Mr. Jumnik is in Dubai. Welcome po sa UAE. Guys, finally nandito na rin si Mr. Jumnik sa UAE. So, kamusta naman po yung biyahe nyo? Medyo po nakakapagod po. Kasi first time. First time nyo din sumakay ng airplane? Second, Second time naman po. So, may mga questions po ba sa inyo sa immigration sa Pilipinas? wala naman po. Wala po. Ano po yung mga hinanap na documents? Actually po, hinanap lang po sa akin yung e-travel apps. E-travel Kasi lang hindi po. po na, hindi na sa akin. Hindi po nasabi sa inyo ng agency sa Pilipinas yung e-travel. Opo. So, wala po kayo noon, tapos gumawa lang po kayo. Kapag gumalan po. Bali na na nga po kayo, pinagilitan pa po ako ng immigration. Ano po yung sinabi sa inyo? Sabi po sa akin na aksayado lang sa oras. Grabe naman. So, dahil dyan guys, kung kayo magta-travel talaga kayo from the Philippines papunta dito sa United Arab Emirates or kahit saan bansa, basta galing sa Pilipinas or uuwi ng Pilipinas, kailangan talaga ng e-travel. So, it's mandatory. Kailangan talaga nilang tatrack kung saan ka pupunta. Okay, pero nung pagdating mo dito sa Dubai, kamusta naman yung naramdaman mo? Kabado po, una po, sabay, yung sa immigration naman po dito, dire-diretso lang po, binigay ko lang po yung passport ko, wala na po. Wala na po. Okay. So, mukhang pagod na pagod po kayo. Kasi, grabe guys, time check, it's already 11 dito sa United Arab Emirates. So, sa Pilipinas parang 3 a.m. na. So, nakakapagod talaga. May mga kamag-anak po kayo dito sa Dubai. Meron po. Meron po. Okay. So, bakit mo piniling mag-apply dito sa Dubai? Kasi po, may mga kamag-anak po dito, alam kong safe naman po. Safe naman po. At paano mo pala kami nakita? Kasi syempre, kami nagpo-post lang kami ng mga hiring para ma-process yung mga documents nila. Paano nyo kami nakita? Narecommend lang po kayo ng pinsang ko po na nagtatrabaho din po dito sa So, paano po yun? Paano nirecommend? Nakita niya yung post namin, ganun? Opo. Tapos, Tapos yun po, sinend ko lang po sa kanya yung resume ko po. Sabay, yun na po. Nag-chat na po yung aba dyan. yes. At paano po yung naging proseso? In-interview po ba kayo? Opo, Ano po, online? through online po. Through online. So, kamusta naman po yung interview nyo during the process? Okay naman po. Medyo pa po naganap pa po ng budget. Yeah. So guys, yun sa mga maghahanap ng trabaho or mga nag-a-apply sa amin, may placement fee po tayo, walang libre. Pero for me, mas okay naman na magbayad tayo ng placement fee kesa nga naman yung magtuturist ka. Naisip mo ba na magturist ka dito? Opo, naisip ko po mag-tourist pero yung pinsan ko po kasi ilang beses po siyang na-upload po. Yeah. So, ayun, magiging aral talaga sa atin pag may kakilala or sa'yo mismo nangyari na nag-tourist ka, pas na-offload ka, pagkatapos nasayang ang pera. Di ba, hindi totoo naman talaga. Kung ako, okay lang na magbayad ka ng placement fee kahit medyo mahal, pero ang sigurado dito is may trabaho ka. Yun yung pinakamaganda. Pagkatapos, meron ka OWA, may OEC, may PIDOS. So, pagkatapos, may bahay ka pa. So, kumbaga, lahat is po-provide ni company din. Pero depende din po yun sa employer, But the thing is, yung iba kasi, syempre, nagtutourist dito. Pagkatapos, pag nagtourist dito, maghahanap pa ng trabaho. Di ba? Ganun, pagkatapos, madami pa silang mas magagasto. Hindi sa totoo naman po, di ba? Tapos, pagdating dito, hindi naman pala sila prepared kasi hindi nila alam kung ano bang klaseng interview or what. At least, pag nag-apply ka sa Aba Jobs, pagkatapos pumasa ka sa interview, talagang safe ka. Di ba kasi sobrang dami nag-apply guys from the Philippines. Sobrang dami din na willing talaga magbayad po. But the thing is,
hindi sila pumapasa sa interview. Di ba? So ano yung naramdaman nyo nung kayo yung pumasa sa interview? Masaya naman po, makakatulong din po sa magulang ko po kasi ako lang po yung inasa nila. Seryoso po? Opo. Panganay po ba kayo? Pangatlo po, ibang pong kapatid po kasi nag-asawa na rin po eh. Nag-asawa na rin po. Okay. So, grabe, pangatlo pero breadwinner. Pero, grabe. Hindi niyo po ba inisip na parang, okay, baka hindi totoo to, baka scammer tong mga yung si Kuya Will or Abba Jobs kasi may bayad, kasi ganito. Naisip niyo po ba yun? Ay, hindi naman po kasi po nanonood naman po ko ng mga vlog niya, sir. Wow! Ang dating nanonood, ngayon siya na ang papanoorin. So, congratulations po. So, sana mas maging okay po kayo dito. At ano po yung magiging trabaho niyo dito ngayon sa Dubai? Waiter po. Waiter! Wow! Pandesya Coffee. Yes, sa Pandesiya. So, dun siya magtatrabaho. So, pero related naman po talaga yung ano nyo, yung work experience from the Philippines. Opo, naging barista po ako pero ang binagsak po ko sa waiter. Ay! Barista pala to. Alam mo yan, hinahanap niya barista. So guys, nandito din kasi yung manager nila. At sinabi nila sa amin, gusto nila ng barista na talagang ano din, all around din. Yung marunong din talaga mag-waiter. So, kaya pala pasok na pasok ka, no? Ay, mashallah. So, pwede din pagbaristahin to. At least, magagawa nyo pa rin kung ano yung ginagawa nyo sa Pilipinas, no? Okay. So, ngayon, excited na po kayo magtrabaho dito sa Dubai? Excited ka rin. Excited po. May asawa po ba sa Pilipinas? Wala po. Pure single po. Okay. So, naghahanap po ba ng jowa? Hindi po. Work muna? Hindi. Work muna, Una okay. po, baka magalit yung pinsan ko eh. Akala ko, bakit si Pinsan na magagalit? Kasi po siya po yung sa akin, sabi, tulong muna yung mama mo, sabi niya. Si mama ko Okay. na, labandera lang po siya. Huwag mo nila lang yun. Basta ikaw, mag-asawa ka dito. Hindi. Okay lang yan. So, napakabait mong bata kasi talagang more on family din talaga iniisip mo. But the thing is, syempre minsan, isipin mo rin yung sarili mo. Wag puro sila. Dapat ikaw din. So, dito, gumawa ka ng Made in Dubai. Hindi. Okay, so thank you so much po. Marirecommend niyo po ba yung company namin sa mga taong gusto mag-apply or gusto magtrabaho dito sa United Arab Emirates? Bale, kung gusto niyo po sa legal way po na mag-apply po sa Abajab lang po. Yun lang po. Bale, napakabilis lang po ng process po. Yun lang po. Tsaka una po sa lahat, maraming salamat sa Panginoon. At sa pangalawa po sa Abajab po, sa mga kapag-anak ko po na tumulong sa akin. Yun po. First time niyo po malalayo sa family. Opo, first time po. Naiyak na nga ako kasi Bakit ba? yung mama ko po, mamimiss ko po kasi patagal-tagal po hindi po magkikita eh. Okay. So dahil wala ang mama mo dyan, Miss Joanne, ka dito. So si Miss Joanne, ang manager ng Pandesiya. So Miss Joanne, kayo ang si Miss Joanne po muna magiging nanay-nanay. So Miss Joanne, alam niyo ba na si Miss Joanne ang isa sa mga nag-interview kay Mr. Jumnik? No? So Miss Joanne, bakit si Mr. Jumnik ang nakuha niyo? Well, aside from nakita ko yung craft niya, and then iba yung personality. So, personality-wise, yun naman yung titignan natin parati. Aside from the skill, personality, so yung perseverance niya, yung dedication, nandyan, tsaka yung tatag ng loob. Kaya tatagan mo pa ang loob mo, ha? Yes. Okay, so bukas ulit, Oo, may susunod tayo ulit bukas. sa 5 pa. Ay, sa 5 pa. So may parating pa sila na paano mahal kasi store supervisor pero mahal kasi yung ticket ngayon kaya actually medyo late din. Noon pa lumabas yung visa mo pero late kasi mahal talaga sobrang mahal. In the New Year kasi January pa kaya sobrang mahal din talaga ng ticket. Oo. Saka unang-una taglamig din dito sa United Arab Emirates kaya almost lahat ng tourists is papunta dito. So maganda din yung pagpunta mo dito kasi nga taglamig, masarap magtrabaho, masarap magpainit. Pero pag tag-init, Bukas kailangan kita mag-work. ay agad-agad work ka na daw bukas agad. So ready ka naman. Opo. Yes, yun naman talaga ang pinunta natin dito. So talagang kailangan din tao talaga ni Pandesiya sa ni Vietnamese Bistro para
worth na talaga. Kasi talagang, dumadami yung client nila, lumalaki sila. Grabe. Nung pumunta kami doon sa kanila, nung Christmas party, ang dami-dami tao. Yes! Okay, so thank you po Miss Joanne. So sana, mas maging tuloy-tuloy lang at mas maging okay yung mga taong kinuha natin sa Pilipinas. Okay? So thank you Mr. Junic and thank you Miss Joanne. Bye! At yun na nga guys, nakarating na dito si Mr. Jumnik sa United Arab Emirates. So nakakatawa talaga pag legal way kang pumunta dito sa United Arab Emirates kasi wala talagang kaba-kaba. Kumbaga, pag complete documents ka, may OWA o ECP2 at ang pinakamaganda is may employer ka na dito sa United Arab Emirates. Hindi ka na magte-take ng risk para mag-tourist. Nakakabahan ka, pupunta dito, pagkatapos hindi pala matutuloy. Kasi ma-offload. Pero nakakatuwa din talaga yung supervisor ni Mr. Jumnik kasi napakakalog at napakabait. So sana mas maging okay si Mr. Jumnik dito sa United Arab Emirates, especially first time niya pala. At